Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Sunny TV. Meron tayo dito guys sa amplifier guys na gagawin. DB audio na OMAC 1518 BT. Ayan guys. So bali 1,800 watts ito. So bali ang problem nito guys ay no sounds. So bali tingnan natin dahil walang sounds ito, buksan na lang natin at tingnan natin ito. So bali tinanggal ko na guys yung mga screw nito, open na lang natin guys. Okay, open na lang muna natin. So bali ayan na nga guys, na open na natin, nabuksan na natin yung takip. So ayan na yung loob niya, ito yung mainboard guys. So kung mapapansin nyo, medyo madumi siya at saka ayan nga guys, shorted parts. Grabe naman ito, sunog na sunog, halos mabutas na yung yung board nya. So bali ang gagawin muna natin guys ay papaklasin natin tong mainboard at tatanggalin natin yung connection nito, yung supply at saka yung filter capacitor. Bali huhugasan natin ito para makita natin yung. So bali ito na guys, nabaklas na natin, natanggal na natin yung supply nya, yung connection nya sa supply. Ayan guys, tanggal na natin. Ayan, so linisan muna natin ito guys. Bali huhugasan natin itong mainboard, tanggalin natin itong filter capacitor. Ayan nga guys, mga sunog yung mga parts na yan, halos mabutas yung mga board nito. Okay, so guys, ito na nga guys yung mga hinugasan natin na board. So ang una muna natin gagawin guys, mag physical check muna tayo. Yung mga nakikita natin dito parts na pwede natin palitan, papalitan muna natin. Lalo na to yung mga nasunog. Ayan, compare na lang natin dito sa kabila. Saka malamang dahil may sunog to, malamang shorted yung nito. Pero yung niya guys, yung itong niya, fuse, hindi siya na na short kasi nga naka jumper. So chichikin natin itong mga output, babaklasin muna natin to guys. Okay, yun muna ang ating gagawin guys, mag physical check tayo, tapos alisin natin yung mga pwedeng palitan dyan, saka itong output i-check natin. Okay, sige, umpisa na natin guys. So guys, bago ko umpisa nito baklasin na output guys, mag-promote lang muna ako ng channel ko. Kung bago ka sa akin channel at hindi ka pa nakapag-subscribe o napadaan ka, so guys, please subscribe naman at pahit ng notification bell para sa mga susunod na video na i-upload ko, ma-notify ka. Okay guys, maraming salamat guys. Okay, umpisa na natin guys. So lahat to guys, tatanggalin muna natin to para ma-check natin lahat yung output nito guys. Ito muna yung unang step na gagawin natin guys. Daming nasunog na pyesa guys.
So guys, balikan ko na lang kayo mamaya. Tanggalin ko muna tong mga out. So guys, ito na nga guys yung mga output guys. Natanggal na natin sa board. So bali may nahanap tayo guys na ito. Tatlong shorted guys. Ayan oh. Ito. Ito binaluktot ko na yung isang paa para tanda na shorted ito. Ayan guys, tingnan nyo guys, ito yung shorted guys. Pag chinek natin, naka-range tayo guys sa 1,000K, sa 1K. Ayan. Shorted guys, lahat pumapalo yung paa. Kahit balik-baliktarin mo, palo pa rin siya ng palo. Ayan. Ito pa yung isa guys. Ayan. Ilang palo, kahit balik-baliktarin mo yung test probe natin guys. Ayan, ito pa isa. Ayan. Shorted yan guys, hindi kagaya nito guys. Pinaliktad mo yan guys, walang palo yan. Yeah, so bali tatlo guys yung ano. Ito, isa, dalawa, tatlo. Tatlong ano, shorted. So bali may natira pang ano, 5. Tatlo shorted natin guys, okay? So yan lang guys. Nahanap natin tatlong shorted na output. Okay guys. So wala pa man tayong ano, pamalit nito. Bibili pa tayo ng pamalit. So standby lang muna ito. So ang gagawin natin guys, pangalawa, dito tayo sa mainboard magpalit ng mga parts dyan na may mga kalawang. Okay guys. Hello guys. Update lang guys sa ginagawa natin na amplifier na OMAC na DB Audio. So guys, nakabili na tayo ng mga parts at ito na yun guys. Ito na yung mga parts na ipapalit natin. Output transistor, mga drive, yan, mga ceramic capacitor at saka mylar, ayan. Yung mga resistor na 0.25 5 watts. Yan. Yung mga papalitan natin. Yung dito guys, oh yan. Yung mga nasunog. At saka ito, yung 1/2 watts. Yan. Ito yun. Saka yung mga resistor guys, ayan, nakabili na tayo. So yan lang muna guys. Update ko lang muna sa inyo. At magpapalit na tayo ng mga resistor dyan na may kalawang. So guys, bali ano na lang, hindi ko nabibidyohan tong pagpalit ko nito kasi sobrang haba ng ating video nito pag binidyohan ko pa habang nagpapalit tayo ng mga parts. So nakikita nyo naman yan guys, ayan yung mga wala dyan guys, yan na lang pag papalitan ko yung kulang. Ayan o, may matinanggal ko yung kagaya nito, yung 0.25 na mga resistor, 5 watts, tsaka yung mga drive natin dyan guys, oh, ayan. Ayan, tatanggalin na natin yan. Papalitan natin yan. Ayan. So yung mga iba dyan, tinanggal ko na kasi natanggal na sa sobrang kalawang. Ha? Okay guys, ano lang muna, kagaya nito. Ayan o. Kalawang na yan o. Papalitan na natin yan. May pamalit tayo dyan na ito. Ayan. So paano guys, hanggang dito na lang muna guys at ika-cut off ko na muna tong video. Pakita ko na lang sa inyo guys pag napalitan ko na to.
So mahirap kasi pag binidyohan ko pa to habang nagpapalit, sobrang haba ng video natin. Okay guys, balikan ko na lang kayo guys, i-update ko na lang kayo. Okay guys. So guys, ito update tayo dun sa ating ginagawa na amplifier, yung OMAC na DB audio. So update lang guys. Ito na yung mga parts na tinanggal natin guys, yung mga pinalitan natin. Yung 0.25 na resistor, 5 watts, ito yun. Ito yung mga 104 na mylar capacitor, 103, 102, ayan. Dahil mga kalawang na mga paa niyan guys, mga putol na. And then ito yung final drive, yung dito guys, dito. Ayan, pinalitan natin dahil shorted yan guys. Ayan. Final drive. Yung mga pre-drive natin guys, ito pinalitan natin kasi puro nakalawang. Yung mga paa, ayan, kalawangin na. Yung 1013 saka yung 2383. So lahat yan guys, mga bago na lahat yan. Pati dito sa kabilang channel, lahat bago na yan guys. Ito na yan, pinalitan natin. Tapos ito guys, yung mga tinanggal natin na yung 4.7 na 0.5 watts. Ito yan guys, ito. Ito. Yan. Ito yan guys, yung mga tinanggal natin, puro nakalawangin yan guys, putol na yung mga paa. So itong capacitor. So tinanggal na natin to dahil bloated na guys. So buntis na, pinalitan natin. Tapos yung isa, putol ang paa sa kalawang. Okay. So yan, iba-ibang value ng resistor guys. May 15K, may 39K, may 47K, 100K, at saka 100 ohms. Ayan guys, dito lahat bago na yan guys, pinalitan na natin. So yung wala akong value guys, nag-series na lang ako. Pwede naman yan guys, naka-series yan guys. So ayan, dalawa dito. Tapos ito yung mga sineries ko guys na mga value ng dito meron pa yan, ayan, series para umabot na sa value ng resistor natin guys. So ito yung natin, 5 watts na 0.25 na palit tayo. So ayan, mga bago na yan guys. Ito yan guys, yung mga nasunog ito. Ayan. Dito, saka doon. Palit tayo guys, yan. So yan lang guys ang update natin guys. So ang gagawin natin guys ngayon, ikakabit natin yung filter capacitor guys. Tapos ikakabit na natin yung supply guys. Mag-check tayo ng voltage biasing kung pwede na tayo magkabit ng output natin guys. Kung okay na yung voltage biasing nito guys, kakabit na natin yung output. Saka ito pala guys, pinalitan natin tong ayan, kasi shorted yan guys. Ito yan saka kalawang na yung paa yan, shorted yan guys, yan bago. Pero yung isa guys, chiniko pa yan, okay pa yan. So dito lang guys, hanggang dito na lang muna. Update ko kayo mamaya guys kung magkakabit muna tayo ng filter capacitor at mag-check tayo ng voltage biasing mamaya kung pwede na tayo magkabit ng output. Okay guys. Okay guys, ito na, update tayo sa ginagawa natin amplifier yung OMAC. So bali ito na guys, na ikabit na natin yung filter capacitor at saka yung natin dyan sa likod, yan yung supply. So bali nung inano ko to guys, nung
Sinip ko yung voltage bias yung pagkalagay ko ng 30 capacitor sa kano. Saka yung supply natin. So, bali mataas yung voltage biasing niya. So, bali nag-troubleshoot pa ako dito guys. Halos yung ibang mga parts dyan na iba, pinalitan ko na. So, halos almost bago na lahat yan guys. Tingnan mo naman yung mga bago na lahat yan. Dalawang channel. Saka ayan, yung daming nasunog yan guys. Saka isa pa nga pala guys, wala yung dito yung relay. So bali naka-jumper lang yan sa likod guys. Ayan yung kulay pula. Ito. So bali pag okay na to guys, papalitan na lang natin ng yan, lalagyan na lang natin ng relay. So bali nung na-trouble ko ito guys, bali nung chinik ko pa rin yung voltage biasing, so mataas pa rin. So bali chinik ko yung mga voltage biasing ng mga drive. Ito yung 940 A940 saka C2073 saka yung mga drive na yan. Normal naman siya guys, saka yung mga nakadikit dyan sa heatsink na normal siya. Bali itong output lang ang mataas ang voltage biasing pag wala pa siyang nakakabit na output. So ngayon guys, yung kabilang channel, nag-try and error ako na kabitan siya. Kasi normal naman yung mga drive niya, yung mga voltage biasing ito lang medyo mataas. Kaya sinubukan ko munang ikabit yung apat na output dito sa isang channel, tapos dito sa kabila hindi ko pa kinakabit. So ngayon okay naman siya guys. Mataas lang talaga ang voltage biasing nito pag wala pang output ng nakakabit. So bale yun ang ipapakita ko sa inyo. I-check natin yan, i-voltage natin yung pagkakaiba ng output na mayroon nakakabit at saka yung walang output. Okay guys. So guys, ito nga guys, yung itong side na to, may output ito, yung apat na ito. So bali itong apat na ito, walang output. I-compare natin yung voltage biasing nito na may itong mayroon output na nakakabit, tapos itong walang nakakabit. Kung anong pagkakaiba niya, okay? So bali naka-plug in na yan guys, yan. Naka-plug in na yan, so ipa-power on na lang natin. So ayan. Kasit na yung natin, multimeter. So bali nakasit na yung natin guys, multimeter. Ayan. So bali pa-power on ko lang guys. Unahin muna natin itong may nakakabit na output. Yan, iabang na natin. So tingnan nyo na lang guys yung tester natin guys. Ayan, power on ko na. So ayan nga guys, mayroon na siyang 0.3 guys pag may output. So normal na yan. Yan yung isang channel na may output. Tapos dito sa walang output guys, ito check natin. So ayan nga guys, napakataas 68.9. So kaya napakalaking magdadalawang isip ka na maglagay ng ng output. So ayan normal na pag nalagyan Ayan 0.3. 0.3. Samantalang dito guys sa walang output guys, napakataas 68. So kung baga sa guys, magdadalawang isip kang maglagay ng output dito guys dahil baka ma-shorted. Pero yun talaga ang design niya, mataas talaga siya pag walang output. So bali anuhan ko na lang to guys, kakabitan ko na lang to ng output guys, kasi normal naman siya, mataas lang talaga ang design nito pag walang output. Yung nilagyan ko na siya guys ng output guys, na siya, normal siya, 0.3. Good siya. Okay guys,
guys, ito na nga guys. So update tayo. So bali kinabit ko na guys yung output dito na wala pang nakabitan sa isang channel. Bali kumpleto na yan guys. Ito na yung kabilang side na walang output, mayroon na siya, kinabit ko na. So kumpleto na yan, ayan. So ayan siya. So bali yung ano rin pati guys, yung relay natin, kinabitan ko na yan guys kasi walang relay yan. So ayan na, nakakabit na yung relay natin. So bali ano na lang muna tayo, ang gagawin natin, try natin testingin to guys. Okay, so lang muna guys. So guys, ito na nga guys, testingin natin guys. So nilagyan na natin ang input. So bali ito lang guys, cellphone lang guys yung gagamitin natin guys. FM lang guys. So testingin lang natin. So pa-power on na natin guys. Guys, umilaw na guys. Andar na yung ano, indicator na. Ayan na natin yung volume. So ayun na nga guys, may sounds na siya guys. So bali isang speaker na muna yung ginamit natin kasi yan lang yung speaker na available. So okay naman na yan guys, pang-version naman yung mga. So ayan na nga guys, bali tumutunog na siya. So marami pa tayong gagawin dito guys. So tinisting lang natin kung may sounds na siya. So yun na guys, may sounds pa siya. So bali marami pa tayong ayusin dito guys. I-check pa natin itong control. Bali tinisting lang natin. So bali hanggang dito na lang guys yung video na ito, at i-update ko na lang kayo sa susunod na video natin dito sa kasi marami pa tayong ayusin dito. So guys, hanggang dito na lang muna tong ating video guys ha. Thank you very much guys. Okay guys, paalam guys.